Isa ka ba sa mga nakaranas na para bang walang may pakialam o gustong makinig sa'yo? Yung halos sumuko ka na sa hirap at pagsubok sa buhay na pinagdaraanan mo, ngunit walang kahit na sino ang nagbigay ng oras para damayan ka at sabihin na nariyan lang siya para sa'yo. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na may ibang nilalang palang nakikinig sa'yo? Ano kaya ang mararamdaman mo? Matutuwa ka ba dahil sa wakas ay may dadamay na sa'yo o matatakot ka at mas nanaisin na lamang na sarilinin ng lahat ng mga problema? Mahigit isang buwan nang nakakaraan nang mamatay ang 3 taong gulang na anak ni na Dondon at ni Bina. Labis-labis na pagdurusa ang naramdaman ni Bina dahil sa halip na magdamayan silang mag-asawa, ayun at nasa ibang babae ito. Kasalanan mo itong lahat, Bina, kung bakit namatay ang anak nating si Ruby. Babaya ka kasing ina. Nawala sa akin ang kaisa-isa kong anak. Iyak lamang ang naging tugon ni Bina. Kamamatay pa lamang ng anak nila dahil sa pagsusuka at pagdurumi. Naubusan ng tubig sa katawan ng batang si Ruby dahil hindi agad na itakbo sa ospital. Namasukan bilang tagapag-alaga ng matandang babae si Bina dahil walang permanenteng trabaho ang kanyang asawang si Dondon. Naiwan sa pangangalaga nito ang anak nila. Noong uning maayos naman ang pag-aalaga ni Dondon kay Ruby, dumarating siya na nakakain na at malinis ang kanilang anak. Ngunit isang araw ay maaga siyang umuwi. Dumating kasi ang anak ng kanyang alaga mula Maynila. Pinauwi siya nito at ito na raw muna ang bahalang mag-alaga sa kanyang ina. Nadatnan ni Bina na nag-iisa sa kanilang bahay si Ruby. Naglalaro lamang ito sa labas nang makita niya mula sa labas ng bintana. Nakatali sa labas ang kanilang pintuan. Tinawag niya si Ruby at gano'n na lamang ang lakas ng pag-iyak ng anak nang siya ay makita. Niyakap niya ng maigpit si Ruby. Hinanap niya sa paligid ng kanilang bahay si Dondon, ngunit ni anino nito'y hindi niya makita. Napaiyak na lamang si Bina. Matinding takot ang lumukob sa kanyang buong pagkatao. Naisip niya kailan pa kaya nagumpisa na iwanang mag-isa ni Dondon ang kanilang anak. Dahil sa galit sa asawa ay kinarga niya si Ruby. Plano niyang isumbong sa kanyang mga biyenan ang ginawa ni Dondon. Nang makarating na sila sa kalsada, ay siya namang daan ng isang tricycle. Huminto ito sa kanilang harapan kaya nakilala niya ang driver. Si Dondon bang hinahanap mo? Nando sa kabilang baryo, puntahan mo para makita mo kung sinong kasama. Nakangising wika pa ng driver. Nagbago ang isip ni Bina. Sa halip na sa mga biyenan niya sila pumunta, ay sa kabilang baryo muna sila pupunta ni Ruby. Sumakay sila sa dumaang tricycle at ilang minuto lamang ang nakaraan, nasa kabilang baryo na sila. Kitang-kita niyang magaling niyang asawa na nakikipaglampungan sa kalsada sa isang babaeng maganda at may kulay ang buhok. Akmang sisigaw sana si Ruby pero mabilis niyang tinakpan ang bibig nito. Pumunta agad silang mag-ina sa bahay ng kanyang mga biyenan. Isinumbong niya kung ano ang nakita nilang mag-ina. Sinabi niya na nahuli niyang may iba itong babae at taga-kabilang baryo lamang pala. Ngunit ayaw siyang paniwalaan ng mga ito, gayon din ang kanyang mga bayaw. Alam mo, Bina, nakakaawa ka na lang dahil sa pagkasilosa mo kaya kung ano-ano na lamang ang maling ibinibintang mo kay Dondon. Wika ni Mang Fidel na ama ni Dondon. Sinugundahan naman ito ng kanyang binang babae. Ang sinabi ng kanyang binang lalaki. Tumutulo ang mga luha na hinila ni Bina palabas ang anak para umuwi na lamang sa bahay. Habang nasa daan ay naalala ni Bina nang una niyang nahuli na may ibang babae ang kanyang asawa. 5 buwan na siyang buntis noon nang makita niya sa bayan si Dondon na may kasamang ibang babae. Tila pa ulit-ulit na tinatarakan ng punyal ang kanyang dibdib dahil sa labis na sakit na kanyang nadarama. Kinalma pa rin ni Bina ang sarili. Gustong-gusto niyang sugurin ang dalawa ngunit mas inisip niya ang kalagayan ng kanilang anak sa kanyang sinapupunan. Nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan si Bina sa lahat ng ginagawa ng kanyang asawa. Sa katunayan ay hindi sila kasal ni Dondon. Napilitan lamang itong makisama sa kanya noong malaman na buntis siya sa anak nilang si Ruby. Pangarap talaga ni Dondon ang magkaanak ng isang babae dahil pawang kalalakihan silang magkakapatid. Noong unay mabait, masikaso at malambing sa kanya si Dondon. Noong nagsama sila sa bahay ng mga magulang ni Dondon. Noong mga unang buwan pa lamang nang ipinagbubuntis niya ay alagang-alaga pa siya nito.
Nagbago lamang ang lahat ng makapanganak na siya. Huli na nang matuklasan ni Bina ang tunay nitong ugali, kaya gustuhin man ni Bina na makipag-iwalay rito ay hindi na maaari. May isang bata na siyang dapat na isaalang-alang. Bumukod na rin sila ni Dondon ng tirahan. Sa lupa na ipinamana ng magulang ng lalaki ay doon sila nagtayo ng bahay nila. Nadismaya ng gusto si Bina nang nakuha pang magsinungaling sa kanya ni Dondon sa pambababae nito. Noon lamang siya naniwala sa kasabihan na may mga lalaki talaga na kahit pitpitin mo man ang kanilang pagkalalaki ay hindi talaga aamin. Nang araw na yun, pagkatapos niyang patulogin ang anak na si Ruby, ay naisipan ni Bina na pumunta sa bukid. Ibinilin niya sa kanyang asawa ang tulog nilang anak. Kahit nagpaalam siya na mangunguha ng kahoy ng panggatong, ay hindi man lamang siya nito pinigilan. Nang makarating sa bukid, ay doon na ibinuhos ni Bina ang kanina pang pinipigilang luha. Umiyak siya ng umiyak, palakas ng palakas, hanggang ang hagulgul niya ay naging sigaw. Napakasakit sa kanya ang harap-harapan siyang lukuhin ng kanyang asawa, maging ang pambabaliwala ng mga biyanan, at bayaw niya ay nagpapahirap ng gusto sa kalooban ni Bina. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak ay biglang humangin ng malakas hanggang sa nakarinig si Bina ng mahinang bulong na nagmumula sa kung saan. Kinilabutan siya at natakot at humingi rin ng tawad. Nagpasintabi na sa pag-aakala na baka nabulabog niya o may nabulabog siyang duwende sa kanyang pagsigaw. Nagmamadaling linisan ni Bina ang lugar. Nanguha na rin siya ng mga tuyong kahoy sa kanyang dinaraanan at saka patakbong umuwi sa kanila. Parang nagulat naman si Dondon sa biglaan niyang pagsulpot mula sa kusina. "Anong nangyari sa iyo? Para ka nakakita ng multo dyan." Hindi pinansin ni Bina ang asawa at dumiretso lamang sa kwarto kung saan ay mahimbing pa ring natutulog ang anak na si Ruby. Isang madaling araw ay nagising si Bina dahil umiiyak ang kanyang anak na si Ruby. Nag-away sila ng nagdaang gabi ni Dondon, kaya sa mga magulang nito ito natulog. Nagmamadali siyang bumangon at tinanong kung bakit ito umiiyak. Ayon sa batay, sumasakit daw ang kanyang tiyan. Hindi nagtagal ay nagsalita si Ruby na pupunta siya sa banyo. Binuwat na ni Bina ang anak at dinala sa banyo. Rinig na rinig niya ito pati na rin ang pagsusuka, kaya nataranta siya ng gusto. Naalala niya na kaya pala sila nag-away ng kanyang asawa dahil pinakain pa nito si Ruby ng dala niyang pinya kahit gabing-gabi na. Makalipas ang ilang minuto ay humingi ng bote na may gatas ang bata. Ayaw pa rin ito sa baso uminom ng gatas kaya sa bote pa rin ito tinimplahan. Dinamdam ni Dondon ang kanyang sinabi kaya bigla itong umalis at ang paalam ay sa mga magulang niya ito matutulog. Napakababaw nang naging dahilan ni Dondon para magalit sa kanya. Baka dahilan lamang yun para makaalis at makapunta sa kanyang babae. Nakatulugan na lamang ni Bina ang pag-iyak. Iniwan at hinayaan talaga silang mag-ina na walang kasama. Hanggang sa sumakit na nga ang tiyan ni Ruby. Masama yata na kumain ng pinya tapos saka iinom ng gatas. Hindi na alam ni Bina ang kanyang gagawin. Malayo sa kanila ang bahay ng kanyang mga biyanan. Hindi naman niya maaaring iwanang mag-isa ang anak para lamang humingi ng tulong. Dahil walang tigil ang pagdudumi at pagsusuka ni Ruby. Napilitan na rin si Bina na pasanin sa kanyang likod ang anak at maglakad papunta sa bahay ng kanyang mga biyanan. Pinagsisihan tuloy niya kung bakit doon pa niya napiling manirahan. Wala sila ni isang kapitbahay katulad na lamang nun. Buhay na ng anak niya ang nakataya. Sa daan ay nag-hysterical na si Bina. Hindi na niya alintana ang kadiliman sa kanilang dinaraanan. Ang mahalaga sa kanya ay makarating silang mag-ina sa bahay ng kanyang mga biyanan. Kinakausap niya si Ruby na makapasan sa kanyang likod, subalit ang pag-iyak nito'y unti-unting humina hanggang sa maramdaman na lamang ni Bina na lumaylay na ang mga kamay nito sa kanyang balikat. Doon na tuluyang pinanghinaan ng tuhod si Bina. Alam niya na iniwan na siya ng kanyang anak. Hindi niya magawang umiyak. Gusto niyang takasan ng katotohanan yon. Huminto sa paglalakad si Bina at dahan-dahang inilapag ang kanyang anak sa damuhan. Hindi niya kayang tignan ng wala ng buhay niyang anak. Hanggang sa wakas nakaipon siya ng lakas ng loob para tignan ng mukha ni Ruby. Bakas ang lungkot sa mukha nito, kaya doon itila na himasmasan si Bina. Pinangko niya ang ulo ng kanyang anak saka sumigaw ng sumigaw habang binabanggit ang ngalan ng anak. Samantala sa bahay ng kanyang mga magulang ay tinalaw si Dondon ng isang kakaibang panaginip. Nakita niya si Ruby na tumatakbo papunta sa isang bangin.
Kitang-kita ni Dondon nang mahulog ang kanyang anak, kaya napasigaw siya ng malakas dahilan para magising ang kanyang mga magulang. "Dondon, gising, binabangungot ka anak!" Tapik sa kanya ng kanyang ama. Unti-unting naalimpungatan si Dondon at nang tuluyan ng magising ay nagmamadali itong tumayo na ikinagulat naman ng kanyang ama. "Si Ruby, nasa panganib ang anak ko." Wika nito bago tuluyang lumabas ng bahay. Sinundan na lamang ng tingin ng matanda ang kanyang anak at nang pabalik na siya sa kanilang kwartong mag-asawa ay nakita niyang nakatayo na sa may pintuan ng asawa nito. Nakakunot ang noo ng matanda dahil umiiyak si Aling Pe. Paano ka ba naman? Kanina si Dondon, ngayon ikaw naman. Ano bang nangyayari sa inyong mag-ina?" Biglang natigilan ito nang banggitin ng asawa niya ang pangalan ng kanilang apo na si Ruby. Tulad ni Dondon ay napanaginipan nito ang kanilang apo. Dahil sa pag-aalala ay kinuha ni Mang Fidel ang gasera at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay. Samantala habang binabagtas ni Dondon ang madilim na daan pa uwi sa kanila ay nakarinig siya ng malakas na pagsigaw. Pinakinggan niya ng mabuti ang boses ng isang babae at nanlaki ang mga mata niya. Kasabay ng malakas na pagsikdo ng kanyang dibdib ng maunawaan na pangalan ng kanyang anak ang tinatawag ng noon ay nakikita na niya mula sa hindi kalayuan ang asawa niyang si Bina. Pangko ni Bina ang kanilang anak at tila wala ng buhay. Parang pinagsukloban ng langit at lupa si Dondon. Hindi niya alam kung ano ba ang nangyari at paano napunta sa lugar na yon ng mag-ina. "Ruby anak, anong nangyari sa iyo? Bina, ano bang nangyari sa anak natin?" tanong ni Dondon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawang sampalin ng malakas ni Bina ang asawa. Sinabi nito sa asawa na wala itong kwentang ama. Subalit hindi nagpatinag ang lalaki. Gumanti ito ng mas malakas na sampal na halos ikatabingin ang buka ni Bina. "Mas wala kang kwenta, Bina. Tandaan mo yan. Ikaw ang kasama ni Ruby. Kaya ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang anak natin." Sigaw pa ni Dondon. Ibinurol sa bahay ng kanyang mga biyanan si Ruby. Tulad ni Dondon ay siya ang sinisisi ng mga ito sa pagkawala ni Ruby. Walang kakampi o kahit na sino mang dumaramay kay Bina. Kaya naman nagpakatatag siya para harapin ang katotohanan. Pagkatapos mailibing si Ruby ay mas lalo pang naging mahirap ang mga sumunod na araw ni Bina. Naging malungkutin ito lalo pang naging mainitin ang ulo ni Dondon. Kaunting pagkakamali ni Bina ay pinupuna agad nito. Magmula nang mamatay ang kanilang anak ay palagi na rin naglalasing ang kanyang asawa. Siya lagi ang sinisisi nito hanggang isang gabi na puno na ng gusto at naubos ang pasensya ni Bina. Ibinalik niya ang lahat ng paninisi ni Dondon sa kanya. Ang pagpapakain nito ng pinya sa kanilang anak kahit na pinagbawalan niya ito. Ang posibilidad pa sanang nailigtas nila ang buhay ni Ruby kung hindi umalis si Dondon ng gabing yon. Di sana'y naitakbo kagad sa ospital ang anak nila. Batid ni Bina na nagsisisi si Dondon sa nangyari. Subalit para sa kanya kahit na ano pa ang pagsisisi nito ay hindi na may babalik pa ang buhay ng kanyang anak. Dahil sa napakasakit na pangyayaring yon sa buhay ni Bina, mas lalo pang naging walang saysay ang pagsasama nila ni Dondon. Hanggang isang araw ay hindi na ito umuwi sa bahay. Hindi niya alam kung nasa mga magulang ba lamang ito o baka kasama na ang babae niya. Sa ilang araw na hindi pag-uwi ni Dondon ay marami na ang tumatakbo sa isipan ni Bina. Said na yata ang luha sa kanyang mga mata na halos araw-araw ang pag-iyak. Halos napabayaan na rin ni Bina ang kanyang sarili. Hindi na siya naliligo o kumakain man lamang. Gusto na niyang sumunod kay Ruby. Hanggang isang hapon ay tila may kung anong puwersa ang nagyaya kay Bina para tumayo. Kahit nanghihina pa dahil sa kawalan ng gana sa pagkain, napagpasyahan niyang lumabas ng kanilang bahay. Nakalanghap ng malamig at sariwang hangin si Bina. Hanggang sa namalaya na lamang niya na umahakbang na pala siya. Dala ng labis na kalungkutan ay dinala ng kanyang mga paa si Bina sa bukid. Ang plano niyang magpapahangin lamang sana sa labas ay nagbago dahil hindi na niya namalaya na napalayo na pala siya ng gusto sa kanyang paglalakad. Hanggang sa napansin ni Bina na napakagubat na ng bahaging kanyang kinatatayuan. Hindi na niya napigilan ng emosyon. Sumigaw siya ng malakas at umiyak. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na si Ruby. Inilabas ni Bina ang lahat ng dinadala niyang bigat ng kanyang dibdib. Kung may makakarinig lamang sa ginagawa niya
ay siguradong mangingilabot dahil sa lakas ng sigaw at iyak ni Bina na puno ng panaghoy. Tumigil lamang si Bina sa pagsigaw ng mapagod na at halos mamaos na ito. Sumunod niyang naramdaman ay ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang humiga sa malapad na bato. Wala siyang kamali-mali na ilang sandali lamang ang lumipas ay may mga pares ng mga matang nakatitig pala sa kanya. Bina! Bina! Bumangon ka! Bulong ng kung sino man. Kahit tulog ang katawang lupa ni Bina ay naririnig niya mga bumubulong sa kanya. Naulit nang naulit hanggang sa tila na alimpungatan nito. Napabalikwas siya ng bangon dahil dinalaw siya ng isang panaginip. May hawak daw siyang isang sanggol na lalaki at ang sanggol na yon ay ang kanyang anak. Nakaramdam naman ng labis na pangungulila si Bina sa anak niyang si Ruby. Namalaya na lamang niya na humahagulgol siya ng iyak. Umaasam siya na kahit minsan pa ay makita't makasama man lamang niya ang anak. Maraming nangyayari sa buhay ng tao na mahirap maunawaan kung bakit kailangang mangyari yon. Huwi ka ng isang boses ng lalaki. Napasigaw sa pagkagulat si Bina ng malingunan ang isang lalaking may mahabang buhok at nakasuot ng kulay puting damit. Kakaiba ang aura nito at ganoon din ang mga sulngasol nitong mga mata. Huli na para mabawi ni Bina ang paningin dahil para sa kanya isang makisig na prinsipe ang nasa harapan. Dahil sa mga babasahin lamang niya nakikita ang ganoong kakisig na itsura at muka. Tinanong ni Bina ang lalaki kung ano ang ginagawa nito sa ganoong uri ng lugar. Humingi rin siya ng pasensya na baka nabulabog niya ito sa malakas niyang paghiyaw. Bagamat nahihiwagaan siya dahil sa matalinhaga nitong pananalita, ay hindi may tatanggi na bigla na lamang ding nagising ang kanyang puso. Ako nga pala si Ahmad, ang tagapag-alaga ng kagubatang ito. Lahat ng pumapasok at lumalabas dito ay alam ko, kaya alam ko rin ang lahat ng nangyayari rito. Huwi ka ng lalaki. Nagulat si Bina nang banggitin ni Ahmad ang pangalan ng kanyang anak na si Ruby. Paano nito nalaman ang pangalan ng kanyang anak? Gayong nun niya lamang ito nakilala. Muli ay humingi siya ng pasensya at nagumpisa ng humakbang pauwi. Ang gubat na ito'y bukas anumang oras para sa iyo, Bina. Anumang oras na gustuhin mo'y malaya ka makapupunta. Pahabol na wika pa ni Ahmad. Kinilabutan si Bina. Ang paraan ng pagtawag ni Ahmad sa pangalan niya ay pamilyar. Para bang ilang beses na niya yung narinig dahil sa kabay patakbo na niyang nilisan ang kagubatang yon. Pagdating sa bahay nila ay nadismaya na naman si Bina dahil wala pa rin ang kanyang magaling na asawa. Ayaw niyang kumain at mas gusto na lamang niya matulog kaya nagpalit na siya ng damit at muling natulog. Hapon na nang magising si Bina, kakabangon pa lamang niya nang bigla siyang mapasigaw sa pagkagulat. Nakita niya ang kanilang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Napaisip siya kung saan galing ang mga ganong pagkain na yon. Sa huli ay naisip niya na baka si Dondon ang nagdala nun. Baka nakukonsensya na ito sa lahat ng ginawa sa kanya kaya parang gustong pumawi. Nagmamadali siyang tumayo at naghugas ng kamay. Nilantakan ni Bina ang masasarap na putahe. Pakiramdam niya ay napakatagal na ng panahon nang huli siyang kumain. Hinihintay niyang pumasok sa loob ng bahay si Dondon. Ngunit natapos na siya lahat kumain ay hindi ito dumating. Nahulog na naman siya sa malalim na pag-iisip. Hanggang sa para bang nag-iba ang gusto niyang gawin. Kinuha niya ang walis tingting at nagumpisa na siyang maglinis ng buong bahay. Namalaya na lamang ni Bina na malinis na ang lahat ng sulok sa labas at loob ng kanilang bahay. Napangiti siya ng matamis at naalala ang lalaking nakilala niya sa gubat. Ngunit dagli-dagli ding napawi ang kanyang ngiti ng isang katok sa kanilang tarangkahan ng nagpabago ng kanyang magandang pakiramdam. Napagbuksan ni Bina ang isang lalaking pamilyar sa kanya na walang iba kundi si Ahmad. Nakangiti ito sa kanya ng matamis at bumati. Nagustuhan mo ba yung mga pagkaing inihanda ko sa mesa? Tanong pa ng lalaki. Hindi makapaniwala si Bina na si Ahmad pala ang nagbigay ng mga pagkaing nilantakan niya. Namula bigla si Bina na para bang nahiya. Ganun pa man itinanong niya ito kung paano ba ito nakapasok sa loob ng kanilang kusina dahil sinarado na niya ang pintuan sa harapan at likod ng bahay bago natulog. Kibit-balikat ang sagot sa kanya ni Ahmad. Nagpasalamat na si Bina sa kabutihang loob nito sa kanya. Sinabi rin niya kay Ahmad na hindi niya ito maaaring patuloyin dahil may asawa siyang tao. Asawa?
Talaga bang para sa'yo'y tinuturing ka pa rin niyang asawa? Hindi naman sa nakikialam ako pero mas mabuti pang lumayo ka na lamang sa kanya dahil patuloy ka lamang niyang sinasaktan. Malumanay na tugon ni Ahmad. Namula bigla sa galit ang magandang mukha ni Bina. Anong karapatan ng lalaking kaharap niya na sa totoo lamang ay hindi naman niya talaga kakilala? Napakialaman ng kanyang buhay at pangunahan ng kanyang mga desisyon. Tila nabasa naman ni Ahmad ang kanyang iniisip, kaya magpapaalam na sana ito nang biglang may nagsalita sa kanyang tagiliran. Hoy Bina, sino ba yung kausap mo? Nababaliw ka na nga, pati hangin kinakausap mo na. Sambit ni Dondon. Naningkit ang mga mata ni Bina nang makita ang magaling niyang asawa. May kasama pa itong magandang babae. Hindi mo unawaan ni Bina kung bakit parang hindi nakikita ng ibang tao si Ahmad. Paanong hindi nakikita ni Dondon, gayong kaharap lang naman niya ito. Tinignan ni Bina mula ulo hanggang paa ang babae. Nilapitan niya ito at nagpakilala na siya ang asawa ni Dondon. Hindi man lamang natinag ang babae, sa halip ay inirapan lamang siya at lalong humigpit ang pagkakahawak sa braso ni Dondon. Anong asawa kita, Bina? Hindi kita asawa. Kahit kailan, dahil sa unang-una sa lahat, hindi tayo kasal. Pangalaway patay na ang anak natin na siyang dahilan kung bakit nagtitiis akong makisama sa iyo. Uwi ka ni Dondon. Tila bombang sumabog sa pandinig ni Bina ang bawat salitang binibitawan nito. Hindi niya magawang magsalita. Halo-halong emosyon na naman ang pumasok sa kanyang isipan na nauwi na naman sa kanyang pag-iyak hanggang sa maging hagulgol. Masama ang tingin na pinukol ni Ahmad sa lalaking para sa kanya ay walang puso at walang karapatang maging masaya. Huwag mo na akong daanin sa pag-iinarte mo, Bina. Umalis ka na rito. Umalis ka na sa pamamahay ko. Sambit ni Dondon. Pilit nitong kinakaladkad palabas ng bahay nila si Bina. Umiiyak naman si Bina at nagmamakaawa na dadalhin niya lahat ng damit ni Robin na nakalagay sa kanilang kwarto. Ngunit hindi na siya pinayagan pang muli ni Dondon. Tuluyan na siyang pinalabas sa tarangkahan at isinarado ang kanilang pintuan. Dahil sa galit ni Ahmad sa kanyang nasaksiyan, dapat lamang nabigyan nito ng leksyon at karampatang sumpa ang walang hiyang lalaking si Dondon. Hinayaan niyang umiyak ng umiyak sa labas ng tarangkahan si Bina. Pumasok siya sa loob ng bahay at doon ay naabutan niyang naglalampungan pa ang dalawa. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang engkanto, ay nagpakita sa dalawa si Ahmad. Sinadya niyang tabigin ng gasera dahilan para huminto sa kanilang ginagawa ang dalawa at napatingin sa kanya. Parang nakakita ng multo ang dalawa nang makita siyang nakatayo sa ulunan ng mga ito. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa loob ng bahay ko? Lumayas ka rito kung ayaw mong masaktan. Galit na wika ni Dondon. Napakawalang puso mo, lalaki. Makasarili at walang silbi. Dahil sa kawalang hiyaan mo, ay habang buhay kang makukulong sa bahay na ito. At ikaw naman, babae, katulad ka rin ng lalaking yan. Wala kang pakialam kung may ibang babae kang masaktan. Masunod lamang ang kahayukan nyo sa laman. Pues habang panahon ako yung magsasama sa bahay na ito. Paalam. Saad pa ni Ahmad. Hindi na nagawa pang magsalita ng dalawa. Ang espiritu nila ikinulong ni Ahmad sa bahay na yon. Kahit may iba pang tao ang pumunta doon ay walang sino man ang makakakita sa kanilang dalawa. Ngunit silang dalawa'y makikita ang bawat taong papasok sa bahay na yon. Umiiyak at sumisigaw habang humihingi ng tawad si Dondon kay Bina. Ngunit huli na ang lahat dahil sa mga sandaling yon ay magkahawak kamay na naglalakad sina Ahmad at Bina papunta sa gubat. May ginawa si Ahmad para kumalma ang damdamin ni Bina. Sa tingin niya ay mas masana ito sa pagkahumaling sa asawa nito na may kasama ng iba. Nakumbinsi din niya si Bina na sumama sa kanya dahil wala namang ibang kamag-anak na pwede itong puntahan. Habang naglalakad sila ay panay ang kwento ni Bina tungkol sa anak nitong si Robin noong nabubuhay pa ito. Hinahayaan lamang ni Ahmad na gawin yun ni Bina upang kahit papaano ay maibsan ng lungkot na nararamdaman sa pagkawala ng anak. Hanggang sa makarating sila sa isang kakaibang bundok. Ang bundok ay nababalot ng kulay puting usok. Napahinto sa paghakbang ang tila hindi man lamang napagod kahit malayo ang kanilang nilakad na si Bina. Nagpahayag siya ng takot at pangamba kay Ahmad ngunit mahigpit na hinawakan muli ni Ahmad ang kanyang kamay.
Huwag kang matakot, Bina. Sa lugar na ito'y maghihilo man lahat ng sugat sa iyong puso at buong pagkatao. Makakapag-umpisa ka na rin ng panibagong buhay ng walang inaalala. Huwi ka ni Ahmad. Dahil sa kabutihan ng loob ni Ahmad ay bagamat batid ni Bina na hindi pangkaraniwang tao ang lalaki, ay nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso na isa itong mabuting nilalang. Hindi makapaniwala si Bina nang sabay nilang pasukin ng paanan ng bundok. Napakaganda pala nito at ang paligid ay puno ng mga puno na hitik sa bunga. May mga ibon na nagliliparan habang tila magandang musika sa pandinig ang mga huni nito. Mistulang isang paraiso ang lugar at talaga namang masaya si Bina sa kanyang nakikita. Niyaya na niya si Ahmad na magpatuloy sa pag-akyat sa itaas ng bundok hanggang makarating sila sa isang malaking puno. Ayos lang ba sa iyo kung dito ka muna pansamantalang tumira? Tanong ni Ahmad. Naguguluhan si Bina at naisip kung paano siya titira sa isang puno. Napatitig siya sa mapupungay na mata ni Ahmad. Napapangiti itong itinuro sa kanyang itaas ng puno. Dahan-dahan namang tumingala si Bina at biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang isang napakagandang bahay na nakatayo sa malalaking sanga ng puno. Katamtaman lamang ang laki ng bahay, ngunit nang kanya itong akyatin ay doon lamang niya napatunayan na maganda at napakalinis nito sa loob. Simple man ang ayos ngunit kumpleto naman sa kagamitan at may mga prutas, bigas at mga tapang karne na rin na nakasabit sa saingan. Pagkatapos magpasalamat kay Ahmad, niyakap niya ito ng mahigpit. Animoy nagkulay suka naman ang maamong mukha ni Ahmad. Ramdam niya ang init ng katawan ni Bina at ang hininga nito ay sadyang nakakabuhay ng kanyang mga ugat. Bago pa tuluyang madarang at makalimot sa kanyang sarili, ay nagpaalam na si Ahmad kay Bina. Si Bina naman ay masayang nanginginain ng hinog na saging sa pinakakusina ng bahay na nasa itaas ng puno. Kinagabihan ay hindi dinadalaw ng antok si Bina, marahil ay namamahay siya dahil yun ang kauna-una ang pagkakataon na matutulog siyang mag-isa sa gitna ng gubat. Naalala niya ang kanyang anak na si Ruby. Kung buhay lamang sana ito at kasama niya siguradong masayang-masaya ang kanyang anak. Hanggang sa kanyang pagiging abala sa pag-iisip ay bigla namang nakarinig ng mga bulong si Bina. Katulad nung unay tinatawag nito ang pangalan niya sa hindi malamang dahilan at tumayo si Bina. Saka pumikit, pilit niyang inaalam kung saan nagmumula ang boses. Hanggang sa napakislot si Bina sa kanyang kinatatayuan, ang bulong ay palapit ng palapit. Nakakasigurado siya nang mula sa ibaba ng puno ay umakyat ang nagmamay-ari ng boses na bumubulong. Tila nahihipnotismo naman na humakbang si Bina palapit sa pintuang tabla ng bahay. Pagkabukas ng pintuan ay nagulat ito nang makitang isang lalaking nakatalikod sa pintuan. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na damit at may hawak itong isang bungkos na pulang bulaklak. Naglakas loob si Binang tanungin kung sino ito at ano ang kailangan ng lalaki sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito at unti-unting bumaling sa kanya ang lalaki at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Bina nang makilala kung sino ang nasa kanyang harapan. Namula ang pisngi ni Bina nang gumuhit ang isang napakatamis ng ngiti sa labi ni Ahmad. Ang kasiyahan sa mukha ni Ahmad ay hindi niya may paliwanag. Iniabot ng lalaki ang mga bulaklak kay Bina na naging dahilan para manginig ang mga kamay nito. Katulad rin ba kita na hindi makatulog? Halika, ipapasyal kita habang hindi ka pa inaantok. Huwi ka ni Ahmad. Hindi na nagpakipot pa si Bina. Kinuha niya ang kanyang balabal saka sumunod kay Ahmad pababa ng puno. May kataasan ng pagkita ng pagkakagawa ng hagdan sa katawan ng puno kaya nahirapang bumaba si Bina. Mabilis siyang inilalayan ni Ahmad pababa hanggang sa sabay silang nalaglag sa pinakahuling baitang ng hagdan. Hindi magawang igalaw ni Ahmad ang kanyang katawan. Nakadagan sa kanya si Bina na noon ay nagiinit ang pisngi. Sinikap ni Bina na makatayo kaagad. Pagkatapos ay nagmamadali na itong naglakad papunta sa pusod ng bundok. Samantala sa bahay ni Bina at Dondon ay kararating lamang ng mga magulang at kapatid nito. May nakapagsumbong sa kanila na taga-kabilang baryo at ibinunyag ang matagal ng pagpapalit-palit ng babaeng nakikita nilang kasama itong si Dondon. Nakonsensyang mag-anak sa hindi nila pagpansin sa mga sumbong noon ng manugang nilang si Bina. Kaya sila napasugod dahil ang tatlong kababaihan na taga-kabilang baryo
ay sinabi sa kanila na narinig nila ang huling babaeng kasama ni Dondon ay siyang bagong asawa nito. Nakakailang tawag na sa tarangkahan ng mag-anak, ngunit walang sumasagot kaya napilitan na silang pumasok sa loob ng bakuran. Dumiretso na sila sa nakabukas na pintuan ng bahay, ngunit ni anino ng dalawa hindi nila makita. Wala silang kamali-mali na bago pa sila pumasok sa loob ng bahay, ay dinig na sila at nakita ni Dondon at babaeng katabi nito sa upuan. Hindi nila napansin ang boteng nakalagay sa ibabaw ng damitan ng mag-inang sina Bina at Ruby. Sa loob ng bote ay naroon ng dalawa, maliliit na figura na walang iba kundi sina Dondon at babae nito. Naging malaking palaisipan sa mga kamag-anak ni Dondon ang bigla ang pagkawala nilang mag-asawa. Nagtanong-tanong na rin sila sa kanilang baryo at sa mga karatig baryo kung may nakakita ba kina Dondon at Bina, ngunit nabigo sila. Saan naman kaya pumunta ang mag-asawang yon? Ang mga damit naman nila ay nasa lagayan pa rin naman ng mga damitan nila. Huwi ka ng ama ni Dondon. Nakaramdam naman ng kaba at takot ang ina ni Dondon. Naalala niyang minsan sinabi sa kanya ng manugang niyang si Bina. Ayon kay Bina ay sana'y hindi dumating ang araw na pagsisihan nilang mag-anak ang pambabaliwala sa mga isinusumbong nito sa kanila. At nangyari na nga ang kanyang kinatatakutan. Nawawala ang kanyang anak at walang makapagsabi kung nasaan ito. Hanggang ilang araw pang lumipas, may mga pulis na dumating sa bahay ng mga magulang ni Dondon. Hinahanap din ng mga pulis si Dondon dahil sa pagkawala ng isang dalaga na nagngangalang Maricar. Hindi makapagsalita ang buong mag-anak. Hindi lang pala ang mag-asawa ang nawawala. May isa pa at yun ay ang babaeng huling kasama ni Dondon. Sinamahan ng mag-anak ang mga pulis. Saka pinuntahan ng bahay ng mag-asawa. Samantala sa loob ng bote kung saan nakakulong sina Dondon at Maricar, makikitang malungkot na nakatanaw ang dalawa sa labas ng bote. Pareho silang umiiyak at nagsisisi sa kanilang mga ginawa kay Bina. Panay rin ang tanong ni Dondon sa kanyang sarili kung sino ang makapangyarihang lalaki na tumulong at sinamahan ni Bina. Mabilis na dumaloy ang alaala sa isipan ni Dondon. Sino at ano nga ba ang papel ni Bina sa kanyang buhay? 5 taon na ang nakararaan nang makilala niya si Bina. Dumalo si Dondon sa kaarawan ng kaibigan niyang si Pekto na taga-bayan. Nagkataon naman na kaibigan pala ni Bina ang kasintahan noon ni Pekto na si Brenda. Nagustuhan kaagad ni Dondon si Bina dahil bukod sa maganda ay mahinhin pa itong kumilos. Nang itanong niya kay Pekto kung taga saan ang dalaga, nagulat siya na bakasyonista lamang pala ito. Ayon kay Pekto ay nagmula sa mayamang pamilya si Bina sa ibang probinsya nga lamang. Bagay na napansin din naman ni Dondon dahil bukod sa mamahaling damit na suot ng dalaga ay maputi at makinis din ang balat nito. Dala ng labis na paghangay niligawan agad niya si Bina. Nag-aalala siya na baka maunahan pa siya ng ibang kalalakihang bisita ni Pekto na panay din ang tingin sa magandang si Bina. Dahil matalik silang magkaibigan ni Pekto ay ginawa niya ang lahat para lamang makausap ng sarili ng si Bina. Hindi naman siya nabigo dahil ng araw na yon ay pumayag naman si Bina na mamasyal sila sa bayan. Una niya itong dinala sa malaking simbahan, sa katunayan ay doon pa sila natagalan na magkausap. Hindi naman pala ganong kainihin si Bina. Habang tumatagal ang pag-uusap nila ay kalug pala ito at palagi siyang napapatawa sa mga banat nito. Mabilis silang nagkapalagay ang loob hanggang sumapit na nga ang gabi. Inihatid na niya pabalik kina Pekto ang dalaga. Magmula noon halos araw-araw na niyang dinadalaw si Bina sa bahay ni na Brenda. Matatagalan daw ang pagbabakasyon nito dahil sa alitan nilang mag-ama. Nag-asawa daw agad ang ama ni Bina kahit wala pang 1 taon ang nakalipas mula nang mamatay ang ina nito. Nakaramdam si Dondon ng awa para kay Bina, ngunit mas nanaig ang kanyang pag-asam na mapasagot iyon. Hindi siya yung tipong madaling magseryoso sa isang relasyon. Palibhas ay magandang lalaki siya kaya naman maraming nagkakandarapang babae sa kanya. Lahat ng nangyari kay Bina sa araw-araw ay hindi lingid sa kanya. Palagi kasing ikinukwento ni Bina sa kanya tuwing dadalaw siya, kaya mataas na ang kumpiyansa ni Dondon sa sarili na hindi magtatagal ay mapapasagot na niya si Bina. Isang hapon ay magkasama silang naglalakad ni Pekto papunta sa bahay ni Brenda. Huminto sa paglalakad ang kaibigan at kinausap siya. Pare, seryoso ka ba talaga kay Bina? Alam mo kasi pare, matinong babae siya at mapagkakatiwalaan.
Ayoko lang na mag-away din kami ni Brenda dahil sa'yo. Tanong pa ni Pekto. Nabigla si Dondon sa tanong na yon, kaya kahit hindi siya sigurado sa nararamdaman niya ay sinagot ng diretso ang kaibigan para lamang mapanatag ito. Ano ba namang klaseng tanong yan pare? Natural, seryoso ako. Magpapakahirap ba naman ako sa panliligaw sa kanya kung hindi? Tugon naman ni Dondon. Tumingin na makahulugan sa kanya si Pekto. Kilalang kilala siya nito pagdating sa babae, kaya hindi rin niya masisi kung bakit may pagdududa sa mga mata ng kaibigan. Isang buwan pa lamang mula nang manligaw siya kay Bina ay sinagot na siya nito. Tandang-tanda pa ni Dondon ng araw na yon. Kinausap siya ng masinsinan ni Bina at sinabi na ayaw niya ang lokohan o laro. Kaya kung di talaga seryoso ay binibigyan pa siya ng pagkakataon na umatras. Aray naman Bina, ano ba yung sinasabi mo? Bakit parang wala kang tiwala sa akin? Para saan at sinagot mo pa ako kung magdududa ka rin naman pala? Himig may pagtatampo ni Dondon. Tila kinabahan naman si Bina sa naging reaksyon niya. Bigla siya nitong niyakap na agad naman niyang sinamantala. Hindi na pumalagpa ang dalaga ng halikan niya ito sa labi. Binabati ko kayong dalawa. Sana kayo nang magkatuluyan hanggang sa uli. Pagbati naman ni Pekto. Masayang masaya rin si Brenda para sa kanyang kaibigan na si Bina. Ibinili niya kay Dondon na huwag paiiyakin ito dahil kung hindi ay kakapunin niya yon. Napuno naman ng tawanan ng kubo kung saan ang tambayan nila. Makalipas ang 3 buwan ng pagiging magnobyo ay nagpa siya ng magsama sina Dondon at Bina. Tutol pa noong una si Brenda dahil napakabilis namang magdesisyon ng dalawa. Isa pa'y hindi pa sila kasal, ngunit nang malaman ni Brenda na buntis na si Bini napaiyak na lamang ito. Maging si Pekto ay nagulat din nang malaman ang kalagayan ni Bina. Kinausap ulit nito ng masinsinan si Dondon at inalaman tunay na damdamin nito. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo pare? Paano na yan kung mahal mo pala talaga yung dati mong nobya na si Criselda? Bakit pinuntis mo si Bina? Galit na tanong ni Pekto. Hindi ko naman kasi alam pare na nakabalik na pala galing sa ibang bansa si Criselda. Tugon naman ni Dondon. Nag-usap ng lalaki sa lalaki ang dalawa. Hindi pumayag si Pekto na hindi panagutan ni Dondon ang dinadala ni Bina dahil siguradong sila naman ni Brenda ang maghihiwalay. Napilitan si Dondon na iuwi sa kanila si Bina dahil pinagbantaan siya ni Pekto na sasabihin ng totoo kay Criselda kapag iniwanan niya si Bina. Naging patago ang pagkikita ni na Dondon at Criselda habang buntis si Bina ay patuloy ang relasyon nila ni Criselda. Tutol ang mga magulang niya sa pagsasama nila. Kilala ng mga magulang niya si Criselda at ito ang gusto ng kanyang pamilya na mapangasawa niya dahil mayaman ang pamilya ng dalaga. Alam ni Dondon na hindi naging madali ang buhay ni Bina sa pamilya niya. Batid niya na nagtitiis lamang ito sa hindi magandang pagtrato ng kanyang mga magulang dahil iniisip nito ang sanggol na nasa sinapupunan. Maigpit ding ipinagbawal ng mga magulang niya ang pagtanggap ng bisita ni Bina, kaya walang kaalam-alam sina Pekto at Brenda sa kalbaryong sinabit ni Bina sa kamay niya. Nagbago lamang ang pananaw ni Dondon nang isilang na ni Bina ang babaeng anak nila. Magmula nang dumating ang sanggol sa buhay nila ay nabuo na ang desisyon ni Dondon na bumukod na sila ng bahay. Hindi niya maunawaan ang kanyang sarili at ikinatuwa yun ng gusto ni Bina. Sa lupang ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang ay nagtayo ng simpleng bahay sina Dondon at Bina. Naging maayos ng kaunti ang pagsasama nila dahil pinadalahan si Bina ng pera ng ama nito. Sa tuwing pinapaarawan ni Bina sa bakura nila ang anak nila ay palaging lumalapit si Dondon upang pagmasdan ng sanggol. Inakala nila na magiging maayos na ang pagsasama nila, ngunit nang tumungtong ng 1 taon si Ruby, ang kanilang anak ay palagi na itong nagkakasakit. Naubos ng malaking halaga na ibinigay ng ama ni Bina. Ayaw na nitong manghingi pa dahil nahihiya rin siya sa kanyang ama. Walang trabaho si Dondon noon kaya napilitan siya magbiyahe ng tricycle. Hindi na nakapagtataka na palagi na naman silang nagkikita ni Criselda. Minsan na silang nahuli ni Bina sa bayan ngunit nanahimik lamang ito. Kinausap siya ni Bina nang umuwi siya at sinabi na wag lamang pababayaan ang pangangailangan nilang mag-anak. Nakaramdam ng sundot ng konsensya si Dondon nang umiyak ng malakas sa harapan niya si Bina. Magmula noon ay iniwasan na niya si Criselda. Naaawa din siya sa kanyang asawa kahit hindi naman sila kasal. Nabalitaan na lamang ni Dondon na bumalik na sa ibang bansa si Criselda. Matuling lumipas ang mga araw,
2 taong gulang na ang anak nilang si Ruby nang mawala ng binabiyaheng tricycle si Dondon. Nagkasakit ng malubha ang may-ari kaya napilitang ibenta yon. Sunod-sunod naman ang pagkakasakit ng anak nilang si Ruby. Noong una'y nakakahingi pa sila ng tulong sa kanyang mga magulang, ngunit nang minsan na magkasagutan sina ni Bina at ng kanyang ina ay nagawa na silang tiisin nito. Sa tulong ni Brenda ay napilitang mamasukan bilang tagapag-alaga sa matandang mayaman sa bayan nila si Bina. Galit na galit sa kanya si Brenda noong una, ngunit wala na rin itong nagawa pa dahil may anak na sila ni Bina. Hanggang sa nabalitaan na naman niya na dumating na ulit si Criselda. Magmula noon ay unti-unti na rin niyang napabayaan si Ruby. Sa kanya naiiwan ang kanilang anak kapag pumapasok sa trabaho si Bina. Pumatak ang luha sa mga mata ni Dondon nang maalala ang lahat ng kasalanan at naging pagkukulang niya sa kanyang mag-ina. Subalit ganun naman talaga, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Sa mga sandaling yun ay kasama niya sa loob ng boteng yon ang kanyang babae at wala silang magawa para makalaya sa sumpa ng lalaking tumulong kay Bina. Naisip ni Dondon na tama lamang sa kanya ang nangyari. Karma na sa lahat ng hindi magandang ginawa niya sa buhay at sa babaeng pinaglaruan lamang niya. Isang umaga'y masayang gumising si Bina, bagamat may luha sa kanyang mga matay, luha naman iyon ng kaligayahan. Maganda ang kanyang napanaginipan at sa panaginip niya, si Ruby ay may pakpak at sinabi sa kanya na huwag nang malungkot dahil masaya na siya kung saan siya man naroroon. Mula sa higaan ay nag-inat-inat ng braso si Bina. Naririnig na niya ang matitinis na huni ng mga ibong pang-umaga. Kabubukas pa lamang niya ng pintuan nang tumambad sa paningin niya ang isang bungkos ng magagandang bulaklak. "Magandang umaga sa iyo, magandang binibini. Maaari ba akong makisabay ng almusal sa iyo?" Huwi ka ng isang pamilyar na boses. Nagmamadaling tumingin sa ibaba ng puno si Bina. Napangiti siya ng matamis nang makitang napakakisig niyang tagapagligtas na si Ahmad. May ilang araw din itong hindi nagpakita sa kanya, kaya aminado siya na nananabik siyang masilayan nitong muli. Mabilis na nagtimpla ng kape mula sa tinutong na bigas si Bina at pinakyat sa itaas si Ahmad. Pagkatapos ay nagsangag na siya ng kaning lamig at nagprito ng tapang karne ng baboy ramo. Sabay na silang kumain ng almusal habang nagkukwentuhan. Masaya para sa kanya si Ahmad nang ikwento ni Bina ang tungkol sa kanyang panaginip. Ngunit biglang napalis ang ngiti sa labi ni Ahmad nang banggitin ni Bina ang panahon na siguro para muli siyang magumpisa ng bagong buhay sa kanilang probinsya. Ayon pa kay Bina, ipinamana na sa kanya ng kanyang ama ang malaki nilang bahay at tindahan sa kanilang bayan. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Ahmad. Biglang nakadama siya ng iba yung lungkot sa sinabi ni Bina. Napalapit na siya ng gusto rito. Sa katunayan, kahit marami siyang kailangang gawin sa kanilang mundo, ay binibigyan talaga niya ng oras na makita at makasama si Bina. Para kay Ahmad ay maganda sanang ideyang naisip ni Bina at natutuwa siya na makita itong unti-unti nang bumabangon mula sa pagkakalugmok. Ngunit maigting ang pagtutol ng kanyang puso. Isipin pa lamang niya na mapapalayo na sa kanya si Bina ay nalulungkot na siya. Nagpaalam na kaagad si Ahmad na ikinabigla naman ni Bina. Naiwan siyang nag-iisip kung ano bang nasabi niyang hindi maganda na naging dahilan ng biglaang pag-alis ni Ahmad. Napabuntong hininga na lamang si Bina at nagligpit ng kanilang mga pinagkainan. Samantala sa mundo ng mga engkanto ay palakad-lakad si Ahmad sa harapan ng kanyang karwahe. Hindi tuloy malaman ng kanyang kanang kamay kung ano ang nangyayari sa kanya. Magulo ang kanyang isipan at may kapangyarihan siya. Kaya niyang kontrolin ang lahat, ang oras man o maging isipan ni Bina. Subalit ayaw niyang linlangin si Bina. Ang nais ni Ahmad ay maging bukal sa puso ni Bina ang pagsama sa kanya sa mundo niya kung sakali man naalokin niya ito. Hindi ako manhido ano paman. Ramdam ko rin naman na may pagtingin din sa akin si Bina. Ngunit nangingibabaw sa isip nito ang takot na baka maulit ang ginawa sa kanya ng ama ng anak nito. Bulong ni Ahmad sa sarili nang bigla namang may nagsalita sa kanyang likuran. "Mukhang umiibig ka yata, mahal kong kapatid na hari ah. At sa tingin ko'y hindi sa isang kauri natin ang dahilan ng pagkakatuliro mo." Himig pangangantyaw ni Prinsipe Kalibo. Hindi na nagawang magkaila pa ni Haring Ahmad
Batid niya na sinusubaybayan din siya ng kapatid niya. Mahal na mahal nila ang isa't isa kaya naman binabantayan nila ang bawat isa. Mahaba-habang kwentuhan ang naganap sa magkapatid. Pinayuhan ng prinsipe ang kanyang kapatid na hari sapagkat kung gaano ito kagaling sa pumumuno sa kanilang kaharian ay siya naman ganong kahinang dumiskarte nito pagdating sa babae. Ilang araw ang lumipas sa mundo ng mga tao ay nangungulila na naman si Bina kay Ahmad. Hindi na naman ito nagpapakita sa kanya kaya nakarama na naman siya ng kalungkutan sa kaloob-looban ng kanyang puso. Naisipan ni Bina na maglakad-lakad sa ibang parte ng bundok. Nais niyang maglibang-libang dahil ayaw na niyang maging malungkot. Pawisan na si Bina nang marating niya ang pinakatuktok ng bundok. Namangha siya nang makita na marami palang tanim na saging, mga puno ng mga prutas na namumutiktik sa bunga sa tuktok ng bundok na yon. Tuwang-tuwa na inakyat ni Bina ang puno ng santol. Pagkatapos makakuha ng ilang pirasong malalaking bunga ay nagmamadali na siyang bumaba. Mag-iingat ka sa pagbaba mo, Binibini. Baka mahulog ka. Paano na ang kapatid ko niyan? Huwi ka ng boses lalaki. Muntik nang malaglag si Bina mula sa pagkakakapit sa kalagitnaan ng puno ng santol. Namilog ang mga mata niya nang masulyapan ng isang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Pinasadahan ni Bina ng tingin ang kabuuan nito. Napansin niya na may hawig ito kay Ahmad. At ang suot nitong damit ay kahalin tulad ng isinusuot na damit ni Ahmad sa tuwing nagpapakita ito sa kanya. Tinanong ni Bina kung sino ang lalaki at paano nasabi na paano na ang kapatid nito. Mawalang galang na po, Binibini. Ako si Prinsipe Kalibo, ang kapatid ni Haring Ahmad. Nais ko lang ipaalam sa iyo na hindi maganda ang kalagayan niya sa kasalukuyan. Gulat na gulat si Bina nang marinig ang sinabi ni Prinsipe Kalibo. Tinanong niya agad kung ano ang nangyari kay Ahmad at kung nasaan ito. Nag-aalala ng gusto si Bina. Paano na lang kapag may mangyaring hindi maganda sa kanyang tagapagligtas? Paano pa siya makakalabas sa bundok na yon? Huwag kang mag-alala, Binibini. Hindi ganun kadaling magapi ang kapatid ko, kaya nakatitiyak ako maaabutan mo pa siya ng buhay. Uwi ka pa ni Prinsipe Kalibo. Naiiyak na napatingin na lamang si Bina sa lalaki. Nagpasya siyang sumama sa nagpakilalang kapatid ni Ahmad. Hindi na niya inisip na baka nililin lang lamang siya nito. Ang mahalaga lamang sa kanya ng mga sandaling yon ay ang buhay ni Ahmad. Sumunod si Bina sa likuran ng prinsipe. Malayo-layo rin ang kanilang nilakad hanggang sa makarating sila sa malaki at mataas na bato. Huminto sa tapat ng bato si Prinsipe Kalibo. Pagkatapos ay may binanggit itong mga salita na hindi niya maunawaan. Ilang sandali ang lumipas, kusang bumukas ang gitna ng napakalaking bato. Nagmistula itong lagusan papunta sa mundo ng mga engkanto. Napatras si Bina habang nakatingin naman sa kanya ang engkantong si Kalibo. Tayo nang pumasok sa lagusan, Binibini. Nakakatiyak akong hinihintay ka na ng kapatid ko. Huwi ka ng prinsipe. Nagliwanag ang buong paligid ng malaking bato na para bang nagaanyaya ito mula sa labas hanggang sa makapasok sa loob ng mundo ng mga engkanto. Gulat na gulat si Bina ng kanyang masaksiyan kung gaano ba kaganda ang mundo ng mga ito. Ang mga puno sa mundo ng mga engkanto ay mababa lamang. Maaari mo lamang abutin ng mga prutas na gusto mong kainin. Ang mga halaman ay malalago at may nagagandahang bulaklak. At ang ulap nila ay kulay kahel kaya napakagandang pagmasdan. Maingat na humakbang si Bina sa makapal na damuhan. Malaya siyang humiga sa kulay berdeng damot itinaas ang kanyang mga kamay. Mistulang isang bata na matagal na hindi nakalabas sa bahay ang kahalintulad ni Bina ng mga sandaling iyon. Napangiti si Prinsipe Kalibo nang humangin ng malakas at malamig. Tinangay ng hangin ang mahaba at itim na buhok ni Bina. Lubos na nauunawaan niya kung bakit nahulog ang loob ng kapatid niyang hari sa babaeng mortal na kasama niya. Matapang na babae, maganda, mabait, natural kumilos, at buhay na buhay ang pagkataong mayroon si Bina. Walang duda na seryoso nga si Haring Ahmad sa pag-ibig nito sa babaeng mortal. Makalipas ang ilang sandali ay niyaya na ni Bina ang prinsipe. Gusto na niyang makita ang lalaking naging dahilan ng pagsugal niyang pagpunta sa ibang mundo, kahit walang kasiguraduhan kung makakabalik pa ba siya sa mundo nila. Samantalang hindi makapaniwala si Haring Ahmad sa kanyang nakikita, nasa mundo na nila ang babaeng laman ng kanyang isipan.
Yun pala ang sorpresang sinasabi sa kanya ng kapatid niyang prinsipe at aminado naman si Haring Ahmad na lubos siyang natuwa sa pagdating ni Bina sa kanilang mundo. Sa isang napakalaking palasyo dinala ni Prinsipe Kalibo si Bina. Sa labas pa lamang nito'y nanlalaki na ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala na nasa loob siya ng kanyang minamahal na si Haring Ahmad. Ilang sandali pa'y kusang bumukas ang pintuan ng palasyo. May nakita si Bina na maraming kakaibang uri ng engkanto. Ang iba'y tila mga sundalo kung ikukumpara sa mundo natin. Habang ang iba naman ay malalapad ang tinga na parabang sa mga kuneho. Lahat ay bumati sa kanila at yumukod. Dire-diretsong pumasok si Prinsipe Kalibong nasa likuran naman niya si Bina. Mas lalo pang namangha si Bina sa mga kakaiba tila mamahaling gamit sa loob ng palasyo. Umakyat sila sa hagdanan pagkatapos ay huminto sa isang malaking silid. Kumatok si Prinsipe Kalibo sa kadire-diretsong binuksan ng pintuan. Napaawang ang labi ni Bina nang may makita siyang isang lalaki na nakaratay sa isang magandang higaan. Animoy isa itong anghel sa pagiging maamo ng muka hanggang sa napagtanto niya nang nakahiga pala ay si Haring Ahmad. Patakbon lumapit sa higaan si Bina at walang pakundangan na niyakap ng maigpit ang hari. Napapangiti naman at parang kinikilig si Prinsipe Kalibo. Humanga siya sa ginagawang pagpapanggap na may sakit ang kanyang kapatid. Inilihim ni Prinsipe Kalibo sa hari ang kanyang pagpunta sa mundo ng mga tao, subalit batid din niya na sa oras na makapasok na sila sa lagusan ay makikita na sila nito. Kaya naman na makapasok na sila sa lagusan ni Bina ay binulungan niya ang alaga niyang paru-paro na puntahan si Haring Ahmad at magpanggap na may sakit. Kaya nakapaganda na kaagad ang hari sa kanilang palabas. Walang tigil ang pag-aagos ng mga luha sa mata ni Bina. Nasa harapan niya ang walang mali na si Haring Ahmad. Masakit para sa kanya ang makita ito sa ganong kalagayan. Ngunit bigla siyang napasigaw ng dumilat bigla ang hari at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Dahil nandito ka na bigla akong gumaling sa aking karamdaman. Huwi ka ni Haring Ahmad. Dahan-dahan namang tumalikod at lumabas ng pintuan. Ang noon ay nakangiti na rin si Prinsipe Kalibo. Masaya siya sa pinakamamahal niyang kapatid sa piling ni Bina na batid niya na magiging tunay itong maligaya. Huli na para maisip ni Bina na pinagkaisahan lamang siya ng magkapatid, pinagkukurot niya sa tagiliran ng noon ay palayang sigaw na si Haring Ahmad. Ilang sandali pa'y nag-uusap na sila ng masinsinan. Hinawakan ni Haring Ahmad ang kamay ni Bina, tinignan ng diretso sa mga mata. Pumapayag na akong makabalik ka sa probinsya ninyo, pero kailangan sundin mo lahat ng aking kondisyon. Huwi ka pa ng hari. Ayon kay Haring Ahmad, unay dapat muna siyang sagutin ni Bina. Pangalaway dapat na manatili ng ilang oras si Bina sa mundo ng mga engkanto. Ito ay katumbas ng ilang araw sa mundo ng mga tao. At pangatlo'y kailangan tanggapin ni Bina ang lahat ng ibibigay niya bago ito makabalik sa mundo ng mga tao. Pinaalala ni Bina sa hari na hindi na siya isang dalaga dahil nagkaanak na siya. Ngunit pinigil na agad nito ang iba pa niyang sasabihin. Dagdag pa ng hari na hindi na mahalaga ang nakaraan ni Bina. Ang importante ay magkasama silang binuo ng panibagong bukas. Wala nang nagawa pa si Bina kundi ang pumayag sa mga kondisyon ng hari. Nagpasalamat din siya sa pagtanggap nito ng buong buo sa kanya. Alam niya na mabuting engkanto ito, kaya ayos lamang na doon muna siya para makapamasyal na rin. Sinagot din agad ni Dina ang pag-ibig ni Haring Ahmad. Talaga ba? Tama bang naririnig ko na sinasagot mo na ako? Huwi ka pa ng hari. Nang tumango si Bina ay mabilis siya nitong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Dahil sa labis na kasiyahan ay nagpahanda si Haring Ahmad ng kaunting salo-salo. Naging usap-usapan sa buong kaharian ang pakikipagrelasyon ni Haring Ahmad sa isang tao. Hati ang opinyon ng mga engkanto. Mayroong pabor dahil gusto nilang makita ang itsura na magiging anak ng isang engkanto at tao. Mayroon din namang mga tumututol dahil sa pag-aalala na baka mas bigyang pansin ng kanilang hari ang mundo ng mga tao. Pagkatapos ng pagdiriwang, ay inilibot ni Haring Ahmad ang kasintahan niya na noon na si Bina. Walang pagsidlan ng kasiyahan ng dalawa at para bang sinusulit ang bawat segundo na magkasama sila. Dumating na ang oras na ayusan ang mangyari ni Haring Ahmad. Kinakailangan ng makalabas ni Bina sa kanilang mundo dahil kung hindi ay hindi na ito muli pang makababalik sa mundo ng mga tao. Mahal ko,
Tanggapin mo itong regalo ko sa iyo upang mayroon kang panimula sa bagong buhay na tatahakin mo sa inyong mundo. Wika pa ni Haring Ahmad. Nanlaki ang mga mata ni Bina nang makita ang maraming ginto sa kanyang palad. Hindi niya magawang makapagsalita hanggang sa namalaya na lamang niya na tumutulo na pala ang mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Bina ang ulo ni Haring Ahmad at masuyong hinalikan sa noo bago niya ito niyakap ng mahigpit. Pagkatapos magpasalamat ay masuyo niyang hinalikan sa labi ang nobyo. Malungkot siyang tinitigan ng hari at sinabi na maghihintay ito hanggang dumating iyong araw na gusto na ni Bina na bumalik sa mundo ng mga engkanto. Inihatid na ni Haring Ahmad si Bina sa lagusan. Pinabaunan niya ng matamis na halik sa labi si Bina kaya napapikit naman ito. At sa isang iglap lamang pagdilat ni Bina nasa harapan na siya ng kanilang bahay ni Dondon. Dahan-dahang pumasok sa tarangkahan si Bina. Muli niyang naalala ang kanyang anak na si Ruby. Tila naririnig niya ang mga halakak at pag-iyak nito. Mabilis na umakbang si Bina papasok sa pintuan ng kanilang bahay. Samantala sa bote kung saan nakakulong sina Dondon at ang babae nito'y panayang sigaw ng mga yon. Umiiyak habang humihingi ng tawad kay Bina ang dalawa, subalit hindi sila naririnig nito. Naupo sa kanilang kawayang upuan si Bina. Inilabas nito ang mga ginto na ibinigay sa kanya ni Haring Ahmad. Hindi makapaniwala sina Dondon at ang babae sa kanilang nakikita. Palaisipan sa kanila kung sino ang nagbigay ng maraming ginto sa dati niyang asawa. Unti-unting dinalo na ng antok si Bina hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng karimlan. Kailangan nating makalabas dito. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Tulog na si Bina. Pagkakataon na para makuha natin ang hawak niyang napakalaking kayamanan. Wika pa ni Dondon. Subalit kahit anong gawin nila hindi sila makakalabas pa sa bote. Ang plano sana ni Haring Ahmad na bigyan sila ng isa pang pagkakataon ay biglang naglaho. Papadilim na nang magising si Bina. Nagulat pa siya na mapagtanto na nakauwi na pala siya sa kanilang bahay. Tumayo siya at pinuntahan ng lalagyan ng damit ni Ruby. Niyakap niya ang bawat piraso ng damit nito. Nang gabi na yun ay ibinuhos ni Bina ang kanyang huling mga luha. Luha sa pagkabigo niya sa asawa at pagkamatay ng kanyang anak. Inilabas ni Bina ang lahat ng gamit ni Ruby. Humingi siya ng tawad sa kanyang gagawin at sa kanya inihagis lahat sa apoy. Naniniwala si Bina sa kanyang panaginip. Nagpakita sa kanya ang kanyang anak para makapag-umpisa na siya ng bagong buhay. Kinabukasan, madaling araw pa lamang nang magising si Bina. Gusto niyang pasyalan ng kanyang kaibigang si Brenda bago siya umuwi sa kanilang probinsya. Hindi na dumaan pa ni magpakita si Bina sa kanyang mga nagimbiyanan. Para saan pa ba't baka galit pa sa kanya ang mga ito? Tiyak na nandoon si Dondon at aamuy na naman siya kapag nagkita sila. Hindi makapaniwala si Brenda nang makita kung sino ang nakatayo sa pintuan ng kanyang bahay. Maging si Bina nagulat din sa inasta ng kaibigan. Napakunot noon na lamang si Bina nang tanungin siya ni Brenda kung nasaan na si Dondon o kung nakita na rin ba ito. Napatulala si Bina nang malaman na nawawala si Dondon at ang kasama nitong babae. Naging palaisipan sa kanya ang lahat hanggang sa naalala niya si Haring Ahmad. Isang araw ay pupuntahan niya ito sa mundo ng mga engkanto para alamin ang katotohanan. Bago umalis nagbenta si Bina ng isang piraso ng ginto sa mayamang negosyante sa bayan. Binigyan niya ng malaking halaga sina Brenda at Pekto. Alam niya na naging mga mabuting kaibigan niya ang mag-asawa at pinilit siyang protektahan sa kamay ni Dondon. Dangan nga lamang na naging padalos-dalos siya nang naging desisyon noon. Sakay ng barko ay naluluhang nilingon ni Bina ang bayan ng kanyang tirahan ng ilang taon. Isang masaganang luha ang kanyang inali para sa kanyang anak. Saka siya pumasok sa loob ng barko at hindi na muli pang lumingon. Makalipas ang ilang buwan ay naging maayos na ulit ang takbo ng malaking tindahan ni Bina na ipinamana ng kanyang ama. Ginamit niya ang pinagbentahan ng ilang pirasong ginto para makatulong sa mga nangangailangan. Naipaayos na rin ni Bina ang kanilang bahay kaya naman wala na siyang mahihiling pa. Subalit isang araw ay nakadama ng kalungkutan si Bina. Hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman. Pumasok bigla sa kanyang isipan si Ahmad. Magmula kasi nang umalis siya sa bayan ni Dondon ay hindi na ito nagparamdam pa. Nang mga sumunod pang araw ay pinilit ni Bina na libangin ang kanyang sarili. Subalit hindi siya mapakali na para bang may gumugulo sa kanyang isipan. Napaupo siya sa isang tabi
at pinapakalma ang sarili. "Pabili po, pabili!" Boses ng isang lalaki. Tumayo agad si Bina at tinanong kung ano ang bibilhin nito. Dahil puno ng paninda sa harapan ay hindi niya makita ang mukha ng lalaki, kaya tinanong niya kung ano ba ang bibilihin. "Magkano po ang oras ng tindera?" Dinig niya pang tanong. Napakunot ng noo si Bina sa tanong ng lalaki. Pinaglalaruan ba siya nito? At nang muli niya itong tinanong kung ano ba ang gustong bilhin, ay lalo pa siyang nawindang sa sagot nito. "Ang gusto ko lang naman ay mabigyan ng oras ng tindera." Sunod pa nitong sagot. Nainis na si Bina sa naging tugon ng lalaki, kaya nagmamadali siyang lumabas at hinarap ito. Subalit para siyang ipinako sa kanyang kinatatayuan nang makilala kung sino ang lalaking nangungulit sa kanya. Napatras si Bina dahil madilim ang mukha nito at parang galit pa yata sa kanya. "Kilala mo pa ba ako, magandang binibini, o tuluyan mo na rin akong kinalimutan?" Nakasimangot nitong tanong. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Bina. Mabilis siyang yumakap kay Ahmad at walang pakundangan na hinalikan nito sa labi. Napagulgol na lamang siya sa labis na kasiyahan na kanyang nadarama. Kaya pala balisa siya palagi ng mga nakaraang araw dahil sinadya ni Ahmad na guluhin ang kanyang isipan. Nagtampo ito dahil matagal siya bago bumalik sa mundo nito. Pinagtitinginan na silang dalawa ng mga taong dumaraan sa harapan ng tindahan ni Bina dahil sa labis na pagkasabik sa kasintahan ay pansamantala munang isinarado ni Bina ang kaniyang tindahan. Nagdawanan na sila ni Ahmad nang marinig ang mga tsismosa niyang kapitbahay. Sa araw ding yun ay nagpa siya ng iwanan ni Bina ang mundo ng mga tao. Tapos na ang pagsubok niya sa kanyang sarili at mas pinili niya na sumama sa lalaking tumanggap sa kanya ng buong buo, ano man ang kanyang nakaraan. Magarbong kasalan ang naganap sa pag-iisang dibdib ni Haring Ahmad at Reyna na noon na si Reyna Bina. Nangako si Bina na pakamamahalin niya ang kanyang hari sa abot ng kanyang makakaya. Nagniningning naman sa saya ang mga mata ni Haring Ahmad na nasaksiyan naman ng kanyang kapatid na si Prinsipe Kalibo. Kinagabihan sa mundo ng mga engkanto ay pigil ang hininga ng bawat engkantong bantay sa palasyo dahil dinig na dinig nila ang malakas na bulong na nagmumula sa silid ng bagong kasal na hari at reyna.